guys, so kanina pa ako gising at hindi ko alam kung nadidinig niyo ako. Inabot na ako ng 1:30 dito sa kama. So nagising na ako kanina dahil nga nakatanggap ako ng text na meron nga akong pasok. Tapos kailangan mamaya hindi na ako magpuyat kasi maapektuhan na naman yung pasok ko bukas. So bukas hanggang hapon ako. At for sure na abutin ulit ako ng gabi. Kaya, ayun. At, yan. Kung mapapansin nyo, lagi ko sinasabi na meron akong, meron akong book, yung mga novel, etc. Yung novel na yun, nangihiram ako sa kapatid ko kasi may hilig siya magbasa nun. Tapos, meron akong mga binili dati ng mga fiction dahil yun yung binabasa ko naman kapag nasa trabaho ako para hindi ako mainip. Dahil doon sa amin, kadalasan, wala nga internet. So, hindi ako makakapagbasa ng Wattpad. Kaya, ang naisip ko, bumili ng book. At meron namang Wattpad na mabibili na book. Yun yung binili ko noon. So, meron akong mga book na nabili. Tapos, hindi porke naman na may sahod ako, ibinibili ko na yung lahat. Meron akong ginagawa doon sa pera ko kapag may mga binibili ako. Naka-budget siya lahat at pagkatapos nun, naka-budget siya. Tapos yung nakahiwalay na yung pera kong pamasahe, pangkain ko. Naibigay ko na yung pera na dapat kong ibigay kay na mama, panggastos dito sa bahay. Tapos, merong may iwan sa akin na 500 pesos. Depende dun sa dami ng pasok ng pinasok ko. Tsaka if ever na marami akong OT, 500 yung naiiwan sa akin. So, yung 500 na yun, nahatiin ko siya. 250 dun sa alkansya ko, 250 dun sa naiiwan sa wallet ko, pang gastos. Ngayon, eto siya. Ito yung alkansya ko dati nung pa ako, nasa government. Tapos, andito lahat nakatago yung mga barya ko. If ever na matanggap ko na yung next salary ko, andyan dyan lahat ng mga barya ko. Diyan ko tinatago. Para, if ever nakapusin ako, meron ako makukuhanan. Then, pagdating ng Pasko, for sure naman na naibabalik ko din dyan yung mga nakukuha ko kasi nga hindi ako gumagastos ng todo-todo. At pagkatapos nun sa Pasko, kukunin ko na lahat ng laman yan, ipambibili ko na ng regalo ng mga inaanak ko. Pero syempre si Seiya, siya yung kauna-unahan sa list ko na hindi ko pwede makalimutan kasi si Seiya, parang kapatid ko na siya. So, sa lahat ng binibili ko, siya yung unang-una kong priority. Kasi yung bata na yon, napamahal na yun sa akin. Siya yung kasama ko dati sa trabaho. Dahil yung mama niya, yun yung katrabaho ko. Kaya, ayun. At, ngayon lang ako bumangon. Tsaka, tingnan nyo, yung aayusin ko. Ayan. Kasi yung punda, hindi ko siya nakita. Tapos, tingnan nyo tingnan niyo yung ginawa ng kapatid ko. Kalokohan niya. Yan. SpongeBob ulit. Diyan niya nilagay. Diba? Etong isa naman, Minions naman to. So, ngayon, papalitan ko na siya ng Hello Kitty. Kung hindi si Hello Kitty, yung mga flower na echos. Basta, karamihan na kasi nung naiwan niya yun sa, cabinet ko, yung mga punda na kulay pink. Pagka kasi kulay pink ang punda sa akin. Tapos, itong mga dilaw na to, if ever na malaban na siya, tsaka yun na, yung SpongeBob, sina mama nagagamit nun. Pag madami na akong kulay pink, kasi, ang goal naman ngayon, ang magbawas ng gamit. So, kailangan talaga namin magbawas ng gamit dahil nga kung makikita nyo, puro gamit yung nakikita nyo sa paligid ko. Kaya nagmumukha na siyang kalat. Kaya yan. Tsaka marami sa amin, damit, libro,
Yun yung marami dito sa bahay namin. Kasi nga, napakahirap sa amin ang mag-dispose ng libro. Lalo na, ang karamihan na libro sa amin, puro accounting. Tapos ngayon, ang dumadami naman ngayon sa amin yung mga libro na novel kasi yung kapatid ko mahilig nga sa novel. Ngayon, sinasanay ko yung sarili ko na magbasa ng books na English kasi pagka nagbabasa ako nun, to be honest, naiinip ako lalo pag hindi Tagalog. Tapos, pag Tagalog naman yung binabasa ko, pag alam kong malapit na ako sa ending, tinatamad na akong tapusin, hindi ko alam kung bakit. Kaya minsan pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko, may mga book ka na bang natapos or nabasa? So, oo, marami ako nabasa ng libro, pero mga natapos, hindi ko sila lahat natapos. Kasi nga, kapag alam mong nasa end ka na or malapit ka nang matapos, parang tinatamad ka na, tinatamad ka nang tapusin. Yun yung, sa akin yun yung para sa akin na nararamdaman ko tuwing magbabasa ako. So, ngayon, ang goal ko yun nga ay makatapos na libro, ang mabawasan tong kalat dito sa bahay, mahanapan ng tamang lalagyan tong mga to. Although yung bahay namin hindi na talaga kailangan ng lalagyan kasi nga masikip na. Ang pinakang kailangan talaga, pinakasolusyon nito ay yung bawas. Ang kaso naman, baka naman sa kakabawas namin, sa lilipatan namin, bigla kumonti yung bahay namin, parang aalog-alog na lang kami ron, di ba? Kasi itong bahay na to, totally as in, na maliit talaga siya compared dun sa dati naming bahay. Dahil itong kwarto na to, kung makikita nyo yung, yung tour ko sa inyo, yung akala ko na malapit na nga kami lumipat, diba? Etong kwarto na to, kalahati lang to ng pasilyo namin. So, hindi namin expect na ganito yung mangyayari na dito kami makakalipat. Kasi si mama, para sa kanya, lahat na nakakita niyang bahay na bakante, para sa kanya, malaki na yon. Hindi niya iniisip yung cabinet na ginawa ni daddy. Sobrang laki. Kaya, pag yung cabinet ni daddy nilagay dito, ang dami niya ang dami niya makukuha na space. So, plus netong kama. Ayan, cabinet, nanda doon. Cabinet yan, nasa likod niyan. Tapos, ito na yung kama na pwesto ko. Tapos, ayan na, pinto na agad, diba? So, yung dati, sa kwarto namin, doon sa dati namin bahay, 2 kama yung magkakasya. Yung king size na kama ni na daddy, at yung kama ko na, yung double bed, double deck, plus yung isang folding bed, kasi dati uso ang folding bed, 3 kama yung magkakasya. Sa 3 kama na yun, merong isa pang daanan para sa tao, tapos pinto na. Tapos ando doon pa yung mga cabinet ni mama, yung cabinet ko, yun yung mga natatandaan ko Tapos yung cabinet ni daddy nasa pasilyo siya kasi nga, malaki nga siya, madami siyang masasakop na space. Ang problema naman doon sa bahay na yun, laging may tulo. Every time na umuulan, nababasa lahat ng gamit namin. Pag sinasabi naman namin sa may-ari na ayusin, na ganito, may problema doon sa bahay, ayaw niyang ayusin, nagagalit pa siya. Kaya ang ginawa ngayon, umalis na lang kami. Tapos yun nga, dito na kami napunta, hanggang sa yung naging landlady namin, sobrang bait, hanggang sa namatay siya, nag-iba na yung may-ari, doon na nagkandaloko-loko lahat. Yung nanginigil ngayon sa amin na landlady, pagka na-delay ka ng bayad, may kada penalty mo per day, 100 pesos. Pero yung sa dating landlady nito, kakausapin namin siya na, ganyan, baka pwedeng sa next salary or next week namin mabayaran. Pag sinabi next week namin babayaran, kasi nga, kinapos kami. Yung sa ilaw, tumaas ng bongga, kaya pati yung pambayad ng bahay, nabawasan. Tapos magbuhulog kami ng kalahati to prove na magbabayad nga talaga kami. Pag sinabi namin next week yung kabuuan. Pero pag sinabi naman na sa next salary, yung ang gagawin namin doon, yung bayad namin para sa buwan nung hindi kami nakabayad, plus yung advance namin na babayaran para doon sa next month. Yun yung gagawin namin. Para sa susunod na buwan, wala na kaming aasikasuhin, kundi yung dito na lang mga panggastos sa bahay. So, yung matanda, okay sa kanya kasi alam naman niya na nagbabayad talaga kami. Kinakapos lang talaga kami minsan. Ngayon, yung bago ng may-ari, hindi makaintindi. Sa amin niya binabawi lahat ng gastos niya dito sa